Good morning people! Good morning everyone! Eto na pala yung part 2 ng mga kaganapan sa birthday ni Mama. Nang papauwi na kami galing sementeryo, ay agad-agad na kaming nanguha ng pako or fern vegetable kung tawagin sa wika ng Ingles. At dahil nasa daanan lang naman ito, at para na din may uulamin kami mamaya sa pag-uwi. Ligiran ko. Mo ani guys. Pa! Hantod maabot na tatani sa gas. Oh, diba? Very satisfying pakinggan at panoorin. Pagkatapos naming manguha dyan ng mga pako, ay eto, nagpatuloy na kaming maglakad papauwi. Time check, it's 12 o'clock ng tanghali. Since madami pa kaming nadaanan dyan, kaya yan, kinuha na ng ate ko. Pinatawag pala ako dito ni Mama dahil pinaputol niya sa akin itong dahon ng saging para pang balot sa nakuha naming mga pako. Kung nasa gitna ka nga ng bukid at wala kang dalang supot, basta madiskarte ka lang, ay di po yan magiging problema. Dito nga ay nakakuha ako ng wild ampalaya. Sa kalagitnaan nga ng aming paglalakad pa uwi, ay bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan. Dito nga ay di namin maiwasan mag-alala kasi kanina napakatirik ng araw at bilad na bilad pa yung ulo namin. Tapos bigla pang umulan at mukhang magkakasakit pa tayo nito bago tayo makakain ng fresh na pako. Kumuha nga pala si Mama ng dahon ng badyang kasi ginawa niya itong pangdepensa sa ulan or payong. At dahil bida-bida at gaya-gaya tayo, kaya ito kumuha din ako. O diba, literal na gaya-gaya. At ang bilis lang pala tumila ng ulan. May kasabihan nga pala kami dyan na pag umulan daw na may araw ay fiesta daw yan sa langit. Kung sa Bisaya pa, ulan init, piyesta sa langit, ulan landong, piyesta sa silong. Sabi-sabi lang yun ha, huwag yung tutuhanin. Medyo malaki-laki nga pala itong ilog. Kasi sabi ni Mama, itong nakaraang araw ay palaging umuulan. Buti na lang, hindi bumaha at hindi ganun kalaki yung ilog at kaya pa rin nating tawirin. At dyan nga pala tinuturo ko, dyan kami naliligo nung kabataan namin. Naaalala ko tuloy dati, simula sa umaga hanggang sa hapon. Hanggat hindi pa namumula yung mata, hindi talaga kami umaahon sa tubig at umuuwi. Mas masaya talaga dati no, kaysa ngayon. Ngayon kasi yung mga kabataan, puro gadget na lang. Cellphone dito, cellphone doon, TV dito, TV doon. At kahit di naman tayong matatanda, nilalamon na tayong ganyang teknolohiya. At fast forward, balik tayo sa ating video. Pagdating namin sa aming bahay, ay eto, si Mama, ginayat na agad niya ang nakuha naming mga pako. At para makaluto na siya agad-agad, at nang may uulamin tayo para sa pananghalian natin. Pagkatapos niya, ay eto, dinala niya sa balon para mahugasan na. Ito pala yung source of water dito sa amin sa probinsya. Pagkatapos niyang itong mahugasan sa balon, ay hinugasan niya ulit ito ng tubig na galing sa poso para mas malinis. Ang balon kasi open kaya may posibilidad na pwedeng mahulugan ng mga dumi. Pagkatapos niyang maghugas, ay nagsimula na agad siyang magluto. Dito ay nagsimula siyang magisa ng bawang, sibuyas at kamatis. At isunod niya ang pako. Pagkatapos niyang halu-haluin, ay nilagyan niya ito ng toyo at oyster sauce. At tinakpan na niya at inantay na lang itong maluto. At habang nagluluto dyan si Mama, ay kami naman ay nag-umpisa ng maligo. Since tapos na kaming nagpahinga at nakapag-cool down na yung katawan namin galing sa matinding init, ay eto agad-agad na kaming naligo. Iba talaga ang buhay sa probinsya. No? Napakapayapa. Fresh ang hangin, fresh ang tubig, pati yung mga gulay fresh kasi nadyan lang sa bakuran mo. Pipitasin mo lang kung gusto mong kumain. Pagkatapos naming maligo, ay tapos na rin si Mamang magluto. Alam nyo guys, isa to sa pinaka-favorite kong ulam na hindi nakakasawa. At nagsimula na po pala kaming kumain dyan. Kain po tayo. Ang sarap-sarap ng ulam ko. Sarap ng luto ni Mama. May bagoong at kamote tops pa. Ginawan ko pala to ng part 3 kasi sobrang haba ng video. At ito lang muna for today's video. Thank you for watching. Abangan nyo yung part 3. God bless. Love you all. Mwah.